Mapagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Ang tunay na tagapagmana. Kabanata 2071 hanggang Kabanata 2080. Kabanata 2071. Arestuhin siya. Nang marinig iyon, napatulala si. Ano ang ginawa niyang mali? Bakit? Siya huhulihin dahil sa withdraw ng pera. Anong ginagawa mo? Ano bang nagawa kong mali? Gulat na. Tanong ni Win na puno ng pagkalito ang mukha. Isa sa mga security guard na nakasuot ng bomb suit ay nakatayo sa harap na may dalang kalasag. Mabangis niyang tinuro si Win at sinabing, "Don't talk nonsense and give up resistance. Sinusunod namin ang mga tagubilin ng aming mga nakatataas. Mangyaring makipagtulungan sa amin. Pagsisiyasat. Kung hindi, kailangan nating gumawa ng mga mapilit na hakbang." Sinabi ng isa pang security officer. Itaas ang iyong mga kamay at dahan-daang lumakad patungo sa amin. Bilisan mo. Hindi alam ni Win ang nangyayari. At sobrang kinakabahan siya. Bahagya niyang itinaas ang kanyang mga kamay at lumapit sa mga security personnel. Isang security personnel. Naisip niya na dahil security personnel ito ng bangko, hindi sila dapat maging masasamang tao. Sa makatuwid, hindi dapat magkaroon ng problema sa pakikipagtulungan sa operasyon. Kung may hindi pagkakaunawaan, makikipagtulungan na lang siya sa kanila at ayusin ang mga bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa sandaling lumakad si Win. Dalawang tauhan na nakabam. Suit ang sumulpot sa likod niya sa ilang sandali. Habang hindi pinapansin ni Win, humakbang sila. At hinawakan ang mga braso ni Win. Anong ginagawa mo? Pakawalan. Paano mo huhulihin ang mga tao nang walang dahilan sa sikat ng araw? Bulalas ni Win. Masyadong hindi makatwiran ang mga taong ito. Magayos ka at huwag gumalaw. Hinawakan ng mga security guard ang mga braso ni Win at itinulak siya sa manager ng bangko. Itinaas ng manager ang kanyang ulo, tiningnan si Win ng may paghamak, at ngumuso na sinabi. Tulad ng binanggit ni Mary, may itsura ka. Hehe, ang mga taong tulad Mano ay naglalakas loob na magnakaw ng kahit na ano sa sino man, lang biktima ang pinag-uusapan natin dito. Nang marinig ito ni Win, puno ng galit ang maganda niyang mukha. Habang sinasabing, anong biktima? Huwag mo akong suran. Nandito ako para sa isang transaksyon. Anong ninakaw ko? Pakawalan mo. Ako. Anong ninakaw ko? Pakawalan mo. Habang sinasabi iyon, patuloy na nagpupumigla si Win ngunit ang dalawang security personnel sa likod niya ay malakas at bihasa. Paano makakalaya ang isang mahinang babae tulad ni Win? Nang magpaalarma ang bangko at isara ang mga pinto, marami pa ring mga customer ang nasa bulwagan. Ang mga taong ito ay nakatingin na ngayon sa eksenang nangyayari sa harapan nila ng may halong hininga. Ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng kanilang mga telepono para kumuha ng litrato. Nagmamadaling pinamunuan ng manager ang mga teller at security personnel para pigilan ang mga ito. Hoy, tigilan mo na ang pagkuha ng litrato. Arno ang kawili-wili sa paghuli ng manloloko. Maghiwa-hiwalay. Maghiwa-hiwalay. Sabi ng manager sa mga teller. Okay, since nahuli na namin yung tao, dadalhin namin siya sa likod. Maaari mong i-deactivate ang alarma, buksan ang mga pinto, at
Ipagpatuloy ang mga operasyon ng negosyo. Tumanggo ang staff ng bangko bilang pagsang-ayon, habang dinala naman ng security staff si Win sa back manager's office. Pinaalis na ang customer kanina. Ngayon, ang manager, si Win, at ang mga security guards lang ang nakahawak sa kanya sa kwarto. Naka-cross legs ang nakaupo sa sofa ng manager. Malamig niyang tiningnan si Win at sinabing, "Marami kang lakas ng loob, ha?" Naiinis na sabi ni Win, "Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin dyan. Halika, iwanan mo ang iyong pagpapanggap. Nakikilala mo ba ito?" Habang sinasabi iyon ng manager, ay kinuha niya ang Gold Island card sa kanyang bulsa at iwinagayway ito sa harap ng mga mata ni Win. "Pumunta sa site. Yung card mo." Sabi ni Win, "Of course Eldo. Card ko ito." Ang manager ay nanunuya at sinabing, "In your dreams." Taas baba ang tingin niya kay Win. Bagamat maganda ang kanyang pananamit at maganda ang hitsura, ang kanyang mga damit ay halatang hindi mula sa mga mamahaling tatak kundi mga sikat na estilo na isinusuot ng mga kabataang lalaki at babae sa buong kalye. Ang mga murang tela ay hindi naglalarawan sa kanya bilang isang mayamang tao. Tungkol naman sa handbag na dala ni Win, kung titingnan ang antas ng pagkasira, tiyak na ginamit niya ito sa loob ng ilang taon. Bilang isang pangunahing miyembro ng pamilyang Clark, paano magiging posible para sa kanila na dalhin ang parehong bag sa loob ng ilang taon? Nakakatawa lang. Kabanata 2072. Kinastigo ng manager, "Magsabi Cade ng totoo. Ninakaw mo ba ang card na ito mula sa isang customer noong nagtatrabaho ka sa isang entertainment center? Ang mga entertainer na tulad mo ay nagbebenta ng iyong mga katawan at ipinagkanulo ang iyong mga kaluluwa dahil lang sa mayroon kang ilang hitsura. Yumuko ka pa ng kasing baba para magnakaw ng mga bagay. Labag ka lang sa batas. Sabihin mo sa akin, kanino mo ninakaw ang card na ito? Kung hindi, bubugbugin kita hanggang sa sabihin mo ang totoo at ipadala ka sa pamilya Clark sa Arcadia Island para maturuan kanila ng leksyon." Cut the crap. Sinong entertainer? Bakit mo sinasabi na ninakaw ko? Learn more. Ang card na ito. Ito ang aking card. Bitawan mo ako ngayon. Entertainer. Labis na naagrabyado si Win. Pagnanakaw. Mula pa noong bata pa siya, hindi pa siya sinisiraan ng ganito. Ang isyong ito na may kinalaman sa moral na karakter ang pinakasensitibong paksa para sa mga taong katulad niya. Bitawan mo ako. Hindi ako magnanakaw. Hindi na nakipagpunyagi. Nakapagpigil pa si Win at Plit na magpakabait ka upang ipakita ang kanyang profesionalismo sa harap ng kanyang superior. Hinayla ng isang security officer si Win at sinampal. Smack! Ang sampal na ito ay nag-iwan ng 5 matingkad na pulang fingerprint sa maganda at maselang mukha ni Win. Sigaw ni Win. Agrabyado siyang tumingin sa ilang tao sa kanyang harapan at humagulgol. "Mga bully. Kayo." Ang manager ng bangko ay nanunuya at naiinip na sinabi, "Ihulog mo ang iyong pagpapanggap." "Anong mga bully? Nanghuhuli kami ng mga nanloloko at gumagawa ng hustisya. Alam mo ba kung anong card ito? Ito ang Gold Island card ng pamilyang Clark na may balanseng cash na 1 bilyon. 1 bilyon. Kinilig naman si Win pagkarinig nito. Sa card file ipibinigay sa kanya. Naisip ni Win na mayroong ilang milyon sa loob nito.
Hindi niya inaasahan ang 1 bilyon. Ang mga mata ni Win na puno N. Luha ay malapad at maliwanag na. Parang dalawang itim na hiyas. Hindi makapaniwalang ekspresyon niya. Noon, ginawa Philip gusto mong sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan nito. Nang makita ng manager ang estado ni Win, inisip ng manager na na-expose siya nito at natakot siya. Kaya, lalo siyang kumbinsido na ninakaw ni Win ang card na ito. Masiglang sabi ng manager, "Young lady, bago mo ito ninakaw, hindi mo ba nalaman kung ano ito at magkano ang halaga nito? Akala mo ba ilang daang libo lang ang laman nito, kaya ninakaw mo ang card at pumunta dito para mag-withdraw ng pera bago tumakas? Ngayong alam mo na ang aktwal na halaga, natatakot ka na ba?" Huli na tuwang-tuwa ang manager sa sandaling ito. Inisip niyang pipilitin niyang mag-confess kay Win mamaya, at pagkatapos nito, personal niyang kontakan ang may ari, isang miyembro ng pamilyang Clark na may Gold Elsland card. Ang maharlika sa mga maharlika. Ang Gold Elsland card na ito ay ang simbolo ng kaluwalhatian ng pamilya Clark. Gaano kaiya ang pagkawala nito. Ngayong tumulong na siya sa pagkuha nito, tiyak na magpapasalamat sa kanya ang taong iyon. Miyembro iyon ng pamilya sa Lark sa Arcadia Island. Ang may-ari ng kalye. Marahil kung may sinabi si ang tagapamahala ay magiging pinuno ng bangko. Dahil doon, halos humagalpak ng tawa ang manager. Bahagya siyang umubo, pinakalma ang kanyang pananabik, at sinabi kay Win, "Ano ang sasabihin mo?" Ngayon, tumulo ang luha ni Win, at napakagrabyado ng kanyang magandang maselang labi. "Gusto kung tumawag. Mapapatunayan ko na ang card na ito ay akin. May paraan ka ba para patunayan ito?" Sabi ng manager, "Paano mo ito mapapatunayan? Sino ang gusto mong tawagan?" Naaawang sabi ni Win, "Tatawagan ko ang asawa ko." Kabanata 2073. Sa loob ng opisina ng chairman sa itaas na palapag ng ika-27 na subsidiary at ika-8 ari-arian ng negosyo, Phil IP nagpapaliwanag ng kanyang plano kay George. Iba ang Arcadia Elsland sa outside world. Ang koneksyon sa pagitan ng Arcadia Elsland at sa labas ng mundo ay sa pamamagitan lamang ng business gateway at business channels. Kung gusto mong i-connecta ang Arcadia Elsland sa labas ng mundo, kailangan mong makuha ang pahintulot ng matandang master at ng lahat ng taong namamahala sa pamilya Clark. Hanggat tumutol ang isang tao, hindi magtatagumpay ang plano. Dati, gusto rin ng matandang amo, pero dahil sa pamilya ng sangay, natigil ang bagay na ito. Phone ni na nasa coffee. Bago pa matapos magsalita si George, Philip biglang tumunog, tawag iyon ni Win. Philip kinuha ito at nakitang nagkatinginan sila ni George at ngumiti. Philip nakangiting ini-swipe niya ang accept button at sinabing, "Ano na? Win niye. Nakuha mo ba ang pera?" Biglang narinig ang hikbi ni Win sa kabilang linya. "Buhu, Phil." Bakas sa boses ni Win ang labis napagkaagrabyado. Phil IP agad na napatulala. Tumalon siya mula sa sofa ni George at mabilis na nagtanong, "Win niye, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Sinong bully sa'yo?" Sa kabilang side ng telepono, naaawa na sabi ni Win habang humihikbi, "You need to come to the bank. Hindi nila ako pakakawalan. May ninakaw pa daw ako." "Ano?
Philip's eyes went red at halos mabitawan niya ang phone sa galit. Winnie, huwag kang matakot. Hintayin mo lang ako dyan. Pupunta ako dyan. Sa sinabi nito, Philip tinapos ang tawag at tumakbo palabas ng pinto. Na parang hangin. Natarante si George. Young master. Saan ka pupunta? Philip sabi habang isinusuot ang kanyang coat. Si Win ay nakakulong sa bangko sa tapat ng gusali. Pagkatapos nun, tumakbo na siya palabas. Young master, huwag magmadali. Gusto mo bang magdala ng ilang tao bago matapos ni George ang kanyang pangungusap? Philip nawala. Pagkatapos Philip nagmamadaling lumabas, naramdaman niyang napakabagal ng elevator, kaya tumakbo siya pababa sa fire escape at dumiretso sa International Bank sa gilid ng neighborhood. Sa loob ng opisina ng International Bank Manager, naiinis na pinagmamasdan ng monk jersey Win nang matapos ang tawag at sinabing, tama na ang pagpapanggap. Para sa mga sirang bagay na tulad mo, gaano kalakas ang iyong asawa? Don't tell me na galing siya sa kalye. Hehe. Sabihin ko sa iyo, hindi iyon gumagana dito. Ang mga security personnel natin dito ay well-trained. Lahat. Kahit gaano karaming tao ang tawagan mo para manggulo. Walang silbi. Galit na sabi ni Win, hindi. Gangster ang aso-awa ko, ang galing ng asawa ko. Sa Arcadia Elsland, siya ay gayunpaman, bago siya natapos sa pagsasalita, naputol siya ng pagtawa ng manager at ng iba pa. Matigas ang ulo lamang niyang nakatitig sa manager ng bangko na may luhang mga mata. Matapos tumawa ng mahabang panahon, hinawakan ng manager ang kanyang tiyan, itinuro si Win. At sinabing, nako, kahit isang bulok nalatak sa ilalim ng lipunan ay alam kung paano protektahan ang kanyang asawa. Ito ay talagang nakakatawa. Ha ha ha. Sa harap ng pangungutya ng lahat, walang sabi-sabing ibinaba ni Win ang kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ng manager ang telepono para tingnan ang oras at naiinip na. Sinabi, gaano na ba katagal? Pupunta ba ang iyong asawa upang tumstigaw para sa iyo o hindi? Kung hindi ka makapagpakita ng ebidensya, bubugbugin ka namin at ipapadala ka sa lokal na awtoridad. Sa oras na ito, sumigaw ang isang teller sa labas, Sir, hindi po kayo makapasok. Busy po ang manager namin. Sir. Bang. Isang malakas na tunog ang narinig. Marahas na sinipa ang pinto ng opisina ng manager. Gumuho ang bahagi kung saan konektado ang lock at dingding. 3 beses na umalog ang pinto ng may langit-ngit bago bumagsak sa lupa. Isang lalaking may galit na pulang mata ang nakatayo sa pintuan. Ang taong iyon ay walang iba kundi Philip. Sino ta? How dare you pumunta dito at gumawa ng gulo? Ang mga security guard ay sumigaw at naglabas ng mga antay riot baton mula sa likuran bilang babala. Philip hindi sila pinansin at tumingin sa paligid ng opisina. Bumaba ang mga mata niya kay Win na pinipigilan. Philip agad na lumipad sa galit. Damn it, baka pagod ka na sa buhay. Bitawan mo ang asawa ko. Philip ang dagandong ni ay nagpasakit ng eardrums ng mga tao kaagad. Pagkatapos, Philip naglakad papunta kay Win. Kabanata 2074. Nang makitang masungit ang aisle-locking dumating, iniwan ng security staff ang isang tao sa tabi ng manager habang ang iba ay nagmamadaling tumayo para huminto. Philip,
Paano kaya sila magkatugma, Philip? Para sa unang 2 taong nagmamadali, Philip tumagilid lang ng bahagya at iniwasan ang mga anti-riot baton sa kanilang mga kamay. Sinundan ito ng marahas na paghampas sa kanyang binti. Nagtama ang dalawa at lumipad palabas, na bumagsak ng malakas sa sahig. Para sa 2 pang security personnel na humawak sa mga braso ni Win, isa sa kanila ang nataman din Philip at agad na bumagsak sa sahig sa bumubula ang bibig. Pagkakaluhod. Nagdedeliryo siya at sa bawat isa sa kanila. Matapos ang 2 taong ito ay bumagsak sa sahig, Philip sabay sipa. How dare you touch my wife? Sa isang iglap ay nadulas silang dalawa sa sahig at nataman ang 2 malalaking vase na agad namang nabasag sa buong sahig. Phil, agrabyado na sigaw ni Win. Philip lumingon siya at nakita niya si Win na nakatayo sa gilid. Agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Pumunta siya sa harap at niyakap siya. Minsan falipagdating. Nakarandom na naman ng ligtas si Win. Niyakap niya Philip at parang batang nagrereklamo sa magulang. Humihikbi siya at sinabing, hindi nila ako pakakawalan. May ninakaw daw ako pero hindi. Philip marahang hinaplos ang ulo ni Win at marahan siyang inaliw. Huwag kang umiyak. Okay lang. Andito naman ako. Maghahanap ako ng hustisya para sa iyo. Napatulala ang manager at ang mga security staff na katabi niya. Pati na rin ang mga teller at nanunood sa labas. Sino ang taong ito? Bakit ba siya napakasungit at mabangis? Binubugbog ang tip ng mga tao pagdating niya. Ito ay Arcadia Elsland. Philip pag-alaw ni Win, hinawakan ang kanyang kamay, tumalikod, at tumingin sa karamihan ng tao sa isang dominanteng paraan. Sabi niya, sabihin mo sa akin ng malinaw kung ano ang nangyayari dito. Kung hindi mo linawin, susunugan ko ang lugar na ito hanggang sa lupa. Sa labas ng pinto, kabilang sa Mingsi, nakamasid ay si Mary, ang teller na humawak sa transaksyon ni Win. Kanina, galit na sinabi ni Mary. Paano mo ito na magagawa? Naglalaro ka agad pagdating mo. Siya ay malinaw na nasa mali. May ninakaw siya. Philip mabilis na naglakad pasulong. At sinampal si Mary, na ang bibig ay agad na bumubulwak ng dugo. Nakitain mo ba siyang nagnakaw? Open. Nagnakaw ba siya sa bahay mo? Mapapatunayan mo bang may hindi nang ahas si Mary na? Philip mabangis na tinuro ang ilong ni Mary at sumigaw. Magsalita ng tip sa oras na ito. Tinakpan niya ang kanyang bibig na puno ng dugo at lumiit sa gilid, hindi naglakas loob na kumilos. Nang makita ng manager Filipang bastos at hindi makatwirang uugali ni, nang hina ang kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa ilang security personnel na nakahandusay sa lupa. Protektahan sana siya ng katabi niya pero mas takot sa kanya. Damn it. Karaniwang napakalakas ng grupong ito, tama ba? Bakit ang dali nilang nabugbog ng isang binata na nasa edad 20? Philip lumingon ang ulo at malamig na tumingin sa manager. Ko ba? Ang manager. Napalunok ng mariin ang manager. Bahagyang tumango, at sinabing, ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Nagnakaw ka at nambugbog ka pa ng iba. Binabaliwala mo ba ang batas? Sinasabi ko sa iyo, kung patuloy kang maglalaro, tatawag ako ng pulis. Philip nakasimangot at nagtanong. Lahat kayo ay inakusahan si Win ng pagnanakaw. Ano ba talaga ang ninakaw niya? Inilabas ng manager ang gold island card sa kanyang bahagyang nanginginig na mga kamay. Heto.
Na, iginit ng iyong asawa na sa kanya ang card na ito. Paano ito posible? Alam mo ba kung anong card ito? Siyempre ginagawa ko. Ibinigay ko sa aking asawa ang card na ito. May problema ba? Philip nagtanong. Ibinigay mo sa kanya ang card. Tumawa. Sabi ng manager na parang hindi makapaniwala at gusto pang. Sino ka? How dare you say na sa iyo ang card na ito? Ngini siya ng manager. Kabanata 2075. Saan mo nakuha ang yabang mo? Anong pinagsasabi mo, Clark? Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka? Dahil lang Clark ang iyong Applehead Zero. Maniwala ka man o hindi, kukuha ako ng papatay. Galit na galit ang manager at sinigawan Philip galit, ngunit bigla natanto niya ang isang katotohanan. Nanginginig ang buong katawan niya. Sandali lang. Anong apelyido mo? Tanong ng manager na seryoso ang mukha. Philip malamig na sabi, Clark ang apelyido ko. Ano naman? Alam mo, itong card ng pamilya Clark pero hindi mo kilala ang mga taong may apelyido na Clark. Sinasabi mo bang ikaw ay nanginginig na inunat ng manager ang kamay at tinuro Philip, mapatla ang mukha niya sa takot. Sa sandaling ito, nagsalita ang security officer sa tabi ng manager. Manager, huwag mong hayaang lokohin ka ng batang ito. Natigilan ang manager at nagtanong, ha? Anong ibig mong sabihin? Sabi ng security officer, manager. Tingnan mo lang itong batang ito. Ang kanyang katawan ay sira-sira. At ang kanyang mga damit ay puro murang gamit. Nang walang anumang mga palatandaan ng labis na labis, paano siya magiging isang maharlika ng pamilya Clark? Nakakita ka na ba ng Clark na nakasuot ng pulubi? Tiyak na narinig niya ang tungkol dito mula sa kung saan at narito sa ilalim ng maling pagpapanggap. Oh, oo, tama ka. Biglang natauhan ang manager. Tumingin siya Philip tas baba at galit na sabi, muntik na akong mahulog sa pakulo mo. How dare you pretend to be a member of the Clark family? Ito ang Arcadia Island. Ang pagpapanggap bilang isang Clark ay isang malaking paglabag. At saka, napakaraming tao ang may apelyido na Clark sa mundong ito. Ano ang mapapatunayan ng iyong apelyido? Philip pinikit niya ang kanyang mga mata at walang magawang bumantong hininga habang sinasabi niya, isang grupo ng mga tanga. Brat, anong sabi mo? Galit na sabi ng manager. Sa labas, sumugod din ang mahigit isang dosenang security guard mula sa International Bank na nagbabantay sa mga cash machine at ilang security guard sa komunidad nang marinig ang balita. Hindi nagtagal, 12 dosenang mga tao ang natipon. Ang mga taong ito ay armado ng mga panlaban sa kaguluhan at mga kalasag habang pinapalibutan nila ang opisina ng manager. Manager, okay ka lang ba? Sorry sa pagiging late. Sunod-sunod na sabi ng mga security personnel. Nang dun mami, na ang mga tao, naging matapang. Ang manager, nasa oras lang kayo. Harangan ang pintuan para sa akin at huwag hayaang makatakas ang isang oo, langgam. Sabay-sabay na tumugon ang mga security personnel at binantayan ang lahat ng pasukan at labasan ng bangko. Tumikim ang manager, itinuwid ang kwelyo, tumayo, at sinabing, anak, kahit gaano ka pa ka-Jose lumaban, makakatakas ka ba sa lahat ng taong ito? Walang hiya talaga kayong dalawa. Sa aking palagay, dapat ay
Nagtatrabaho ka sa isang sindikato. Ito ay talagang mahusay na ginawa. Sa isang malinaw na dibisyon ng trabaho at pakikipagtulungan. Muntik na akong lokohin mo. Filipinandilatan ang manager at malamig na sinabi, hindi ako. Mapakali na kausapin ka. Tawag. Sa sinabi nito, Philip kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni George. Subaru. Maya-maya konektado na ang older George ng son. Philip sigaw sa telepono. Sa sandaling ito, si George ay inaalalayan ng dalawang bodyguard. Humihingal siya at hawak ang telepono habang sinasabi, "Hello, young master. Papunta na ako. Masyado kang mabilis tumakbo. Hindi ako makahabol." Philip galit na sabi, "Wala akong pakialam. Bakit hindi ko magagamit ang bank card na binigay ko kay Win?" Nagulat si George at gulat na sabi, "Hindi mo magagamit. Imposible. Personal kong nakipag-ugnayan sa HQ ng Bank Alliance na ipasadiya ang card na iyon para sa batang ginang." Philip ngumisi at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang mali, kung gayon. Ginamit ni Win ang card para mag-withdraw ng pera sa bangko at isang maliit na branch manager ang naglakas loob na tanungin kami." Natauhan si George at mabilis na sinabi, "Young master, naiintindihan ko na ngayon. Sandali lang. Tatawagan ko kaagad ang presidente ng International Banking. Ali Ansel. Bilasan mo." Philip galit na bulalas at pinatay ang tawag. Kabanata 2076. Ang mga teller at security person sa paligid ng pinto ay hindi maiwasang mapangiti nang marinig ang laman ng filipig. Uusap sa telepono. Nagkatinginan sila at nanunuya, "Wow, ang galing talaga ng batang ito sa pag-arte." Tinawag pa niya si Mr. George Thomas. Yun ang butler ng pamilya Clark. Si G. Thomas ang may pananagutan sa ating kapitbahayan. Magaling talaga siyang pumili ng tao. Bakit hindi na lang niya tinawagan si Patriarch Clark? Leon ay magiging kahangahangang manager. Sinabi ng security officer sa tabi ng manager, "Huwag kang mag-aksaya ng oras sa batang ito. Sabi ko tumawag sa pulis at ipaalam sa pamilya Clark." Halatang katulong siya na tumakas sa pamilya Clark. Ngayong marami na kaming tao dito, hindi pa rin siya makakatakas. "Ano sa tingin mo?" Paulit-ulit na nagtanong ang security officer ngunit hindi gumagalaw ang manager. Malungkot ang mukha niya. Si George ang namamahala sa lugar na ito, at mayroon siyang numero ni George. Ngayon lang niya nakita na ang number na iyon. Philip nagdial. Walang iba kundi ang numero ni George. Hindi nagsisinungaling ang batang ito. 3 segundo. Nagring agad ang telepono sa desk ng manager. Ipinahiwatig ng caller ID ang International Banking Alliance. Mapatla ang mukha ng manager na walang bahid ng dugo. Binalik niya ang tingin Philip sa pagkabigla. Ngunit Philip hindi siya pinansin at sa halip ay inaalaw si Win. Walang alinlang ang kinuha ng manager ang telepono at sinabi sa nanginginig na boses, "President." Sa kabilang dulo, maririnig ang isang dumadagandong na boses na nagmumura, "Walang kwentang piraso ng dumi. Basura. Ikaw anak ng ab****, how dare you mess with the Clark family? Baliw ka ba?" Boom! Isang kulog ang sumabog sa ulo ng manager. Nanghina ang mga paa niya habang nakaupo sa sahig. Ang receiver ay nahulog sa gilid na
Nagpabalik-balik sa linya ng telepono. Natigilan ang katabi niyang security guard at mabilis na ay nalalayan ang manager. Naguguluhan niyang sinabi, "Manager, ano ang nangyayari sa iyo?" Nakaupo lang ang manager sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Hindi niya ito pinansin. Sa telepono, hindi tumigil ang mga sumpa at mas lumakas ang boses. "Kamusta? Landiet, naglalaro ka bang? Patay. Kausapin mo ako." Nanginginig ang manager at inabot ang receiver. Nanginginig ang kamay niya na parang may Parkinson's. Muntik na niyang mabitawan ang phone. Hello, President, nandito na ako." Dumagundong ang Pangulo sa telepono, "Ang tanga mo. Ano bang problema ng ulo mo? How dare you detain someone from the Clark family? Kanina lang ako tinawagan ni Mr. George at diretsong sinuspinde. I'm in deep she asterisk T because of you." Galit at galit ang boses na iyon. Mararamdaman sa telepono ang galit ng Pangulo. Parang hindi na siya makapaghintay na lumipad at patayin ka agad ang manager. "Sinasabi ko sa iyo, pumunta ka at humingi agad ng tawad kay Young Master Clark. Kahit na masira ang iyong ulo, kailangan mong lutasin ang bagay na ito para sa akin. Kung hindi matatapos ng maayos ang usaping ito at mawawalan ako ng posisyon, tiyak na makakahanap ako ng taong kukuha sa kahabag. Habag mong buhay." Click. Natapos ang tawag. Nakaupo ang manager na tulala sa lugar. Nandoon pa rin ang kanyang katawan ngunit ang kanyang kaluluwa ay tumakas sa pagtatago. Para siyang zombie na naglalakad. Nagtatanong pa ang security officer. Sa tabi niya, "Manager, how about it? Dapat ba nating abisuhan ang pamilya Clark para harapin ang bagay na ito?" Nataranta ang manager, ngunit nang marinig niya ito, isang surge of strength ang lumabas mula sa kung saan. Tumayo siya at sinampal ng malakas sa mukha ang security officer. "Landiet ka. How dare you treat the honored guest of the Clark family like this?" Kabanata 2077. Natigilan ang security officer sa bigla ang sampal na ito. Nagpanteng ang kanyang tenga at nakakita siya ng mga bituin. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa manager at maingat na nagtanong, "Manager, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit mo ako sinaktan?" Agrabyado siya na sampilan siya ng manager sa harap ng maraming. "Bakit mo natanong? Alisin mo ang impyerno sa daan ko." With that said, sinipa ng manager ang security guard, tumakbo papunta Philip, at lumuhad sa harapan niya sabay hampas. Sorry kung hindi kita nakilala. Patawarin mo ako, Young Master Clark. Deserve kong mamatay." Habang sinasabi niya iyon, iniyuko ng manager ang kanyang ulo sa lupa, hindi nangangahas na kumilos. Napatulala ang lahat sa Cave Warto. Young Master Clark. Ang batang ito na nakadamit parang pulubi ay talagang Young Master ng pamilya Clark. Philip hindi nagsalita. Sa oras na ito ang kanyang mukha ay nagyelo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang nyebe sa glacier. Sa sobrang lamig ay nagyelo ang puso ng mga tao. Ang manager ay lumuhad sa lupa. Nanginginig ang lahat. Walang narinig na tugon mula sa Philip. Nagpatuloy siya sa pagyuko. Sinabi ng Pangulo na dapat niyang makuha ang kapatawaran ni Young Master Clark. Kung hindi, buhay niya ang nakataya. Bukod dito, kahit na hindi tinukoy ng Pangulo ang mga detalye, pagkatapos na
Masaktan ang pamilya Clark. Paano pa rin mabubuhay ang isang manager na tulad niya? Young Master Clark, huwag kang magalit. Kasalanan ko ang lahat at ako ang may kasalanan. Mangyaring maawa at patawarin mo ako. Sabi ng manager habang hinihimas ang dibdib at nontog ang ulo sa sahig. Patawarin ka. Bakit kita patawarin? Sino ka para ay bully ang asawa ko? Philip, sabi nito, ang boses niya ay dumadagandong. Ang asawa ni Young Master Clark. Hindi ba iyon ang batang ginang? O hindi? Patay na siya for sure. Tumangala ang manager, puno ng dugo ang ulo. Nakita niya Philip galit na ekspresyon niya at natakot. Itinaas niya ang kanyang braso at sinampal ng malakas ang sarili sa mukha. Ako ay nagkamali. Young Master Clark, ako ay bulag at ignorante. Ako ay isang piraso ng walang kwentang basura. Patawarin mo ako. Smack, smack. Sinampal ng manager ang mukha niya ng mahigit 100 beses hanggang sa namaga lahat. Pero Philip malamig na nakatayo lang habang hawak ang kamay ni Win. Walang bakas ng pagpapatawad sa mukha niya. Sa puntong ito, naiintindihan niya. Si Mr. Clark ay nagmamalasakit sa kanyang asawa. Oo. Kung gusto niyang patawarin siya ni Mr. Clark, kailangan muna niyang humingi ng tawad kay Mrs. Clark. Kung hindi susuko si Mrs. Clark, siguradong mamamatay siya. Open. Matapos malaman ito, lumingon ang manager, yumuhod sa harap ni Win, at yumuko ng may paggalang sa kanya. Ginang Clark, pakiusap, patawarin ako ni Mr. Clark. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko talaga alam na ikaw pala si Mrs. Clark. Kung alam ko, hindi ako maglalakas loob na baliwalain ka. Kung hindi mo ako pinatawad, siguradong papatayin ako ni Mr. Clark ngayon. Mrs. Clark, mangyaring maging mabait at hikayatin si Mr. Clark. Mayroon akong 80 taong gulang na ina at isang bagong silang na sanggol na aalagaan. Hindi ako pwedeng mamatay. Galit na sinulyapan ni Win ang manager. Nakaluhod na siya ngayon sa lupa ng may paggalang, ganap na wala sa kanyang kayabangan mula kanina. Siya ay mapagpakumbaba tulad ng isang pulubing aso na may kawag. Kawag na buntot. Walang sinabi si Win. Sa unang pagkakataon ngayon, inalis niya ang kanyang pakikiramay. Sobra na. Kasi ang sinabi ng manager kanina, insulto lang iyon sa pagkatao niya. Nahirapan talaga si Win na patawarin ang ganoong tao. Phil, sabi ni Win, ayoko na dito. Ayaw kung makita sila. Nang marinig iyon ng manager ay halos himatayan siya sa sobrang takot. Kung ayaw niyang makita sila, hinihiling ba niya kay Mr. Clark na patayin sila? Kabanata 2078. Mrs. Clark, mangyaring iligtas ang aking buhay. Naghihisteryosong sigaw ng manager. Oo. Philip sumulyap sa kanya at sumigaw, shut the hell up. Sige. Sa Philip sigaw ni manager, agad namang tumahimik, Philip sabi kay Win, Winnie, kung ayaw mong manatili dito, lumabas ka. Malapit na ang matandang George sa pintuan. Nandyan ang mga bodyguard niya, kaya huwag kang mag-alala. Wala nang maglalakas loob na ay bully ka. Kitang kasama. Naawang tumango si Win at sinabing, hindi ka ba lalabas? Gusto. Filipinaplos ang ulo ni Win at sinabing, kailangan ko pang
Bumawi sa kanila para sa iyo. Pumunta sa pinto at manood. Kasama si Old George at ang iba. Pa. Sige, pumayag naman si Win at umalis na. Sa oras na ito, wala nang nang-ahas. Napigilan siya. Ang mga mayabang at dominanteng security personnel at teller na ngayon lang ay nakasiksik sa isang tabi sa takot. Magalang na binibigyang daan si Win. Sa entrance ng International Bank, dumating na si George at ang kanyang mga bodyguard. Nang makita ni George si Win, hindi niya pinansin ang kanyang pagod sa paglalakad at nagmamadaling yumuko habang sinasabing, "I'm sorry that I'm late. Patawarin mo ako, young madam." 6 o 7 tao sa bangko ang namatay sa takot nang marinig ito. Banal na shitty. Si Mr. George, na namamahala sa lugar na ito, ay talagang tinawag siyang young madam. Walang alinlangan, dapat ay miyembro siya ng pamilya Clark. Bukod dito, si G. George ang mayordomo ng pangunahing pamilyang Clark. Ang babaeng ito ay talagang batang madam ng pangunahing pamilya Clark. Sa silid, ang manager ay lumuhad sa sahig ng hindi gumagalaw. Ang isang kalamnan. Philip umupo sa sofa sa likod ng mesa at malamig na nagtanong. Sino ang sumakit sa asawa ko? Kanina. Sabihin mo sa akin ng totoo. Sinaktan siya. Young Master Clark. Hindi ko siya sinaktan. Pakisuri muli. Nag-aalalang sabi ng manager na halos mangiyak-ngiyak na. Ba? Philip biglang sumabog sa galit. Inangat niya ang paa niya at sinipa ang manager's desk sa harap niya. Hanggang sa tumaob ito. Sa tingin mo ba bulag ako? Sa tingin mo ba hindi ko nakita ang mga marka ng 5 daliri sa mukha ng asawa ko? Philip umuungal. Natigilan ang manager at biglang naalala na kanina lang may security guard na nakabangga kay Mrs. Clark. Mabilis niyang itinaas ang ulo. Oh, young Master Clark, siya na. Siya ang sumampal sa batang ginang. Wala itong kinalaman sa amin. Habang sinasabi iyon, tinuro ng manager ang katabi niyang security guard. Nang marinig ito ng security guard na iyon, namutla ang mukha niya at tumibok ang puso niya sa takot. Philip Huff, tumingin sa kanya sa gilid, at sinabi, aling kamay ang ginamit mo? Basagin mo. Ikaw ba ang gumagawa nito o gusto mong ako ang gagawa nito para sa iyo? Bago pa siya matapos, kumalabog ang puso ng security guard at napaluhod siya. Pumunta sa site. Mr. Clark, patawarin mo ako. Magsalita, Philip kumislap mula sa sofa ang kulay abong anino at agad na lumapit sa kanya. Ligtas mo siya. Wala na sana. Philip mabilis na hinawakan ang mga kamay ng security guard at hinayla ito sa magkasalungat na direksyon. Basag. Ang malinaw na tunog ng mga basag na buto ay umalangaw-ngaw sa opisina, na sinundan ng makabagbag damdaming hiyawan ng security officer. Nagpagulong. Gulong ang lalaki sa sahig, sinipa ang kanyang mga binti sa sakit. Lahat ng tao sa kwarto ay natakot. Nakatayo sila sa pwesto, hindi man lang naglakas loob na gumalaw. Sa oras na ito, Philip pinalakpak ang kanyang mga kamay at sinabing, may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, dahil ayaw mong sabihin kung aling kamay iyon, hatiin natin silang dalawa. Sino ang susunod? Ikaw ba, manager? Kabanata 2079. Philip napalinggan siya sa manager, G. Natakot ang manager at patuloy na nagmanmakaawa sa sahig, young Master Clark, hindi ko ginalaw si Madam. Huwag mong balan ang kamay ko,
Pakiusap ko sa iyo. Philip iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang kabahan. Hindi ko sinabing babaliin ko ang kamay mo. Tanungin kita. Noong dumating ang asawa ko dito kanina, ano ang ginawa niya at gusto mo siyang arestuhin? Nang inig ang manager at sinabing, gustong i-withdraw ng ginang ang lahat ng pera sa card. Kunin mo ang pera. Philip tumango at sinabing, oh, ano? Pang hinihintay mo, kung ganoon. Kunin mo ang pera. Natigilan ang manager nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Ito na kaya ang katapusan ng usaping ito. Hindi na ba siya masisisi ni Young Master Clark? Nagmamadali niyang sinabi, oo. Young Master Clark. Aayusin ko agad. Pagkatapos, inutusan niya ang teller, bingi ba kayong lahat? Hindi. Mo ba narinig ang utos ni Young Master Clark? Bilasan mo at kunin mo ang pera para sa akin. Ay. Withdraw ang lahat ng pera sa card. Ang mga teller ay nagpakita ng mga hitsura ng kahirapan. Manager, wala kaming masyadong pera dito. Anong biro? Ang halaga sa card ay hindi 1,000,000 kundi 1 bilyon. Sa karamihan, ang isang bangko ay may hawak na 10 milyong pera. Ang isang malaking internasyonal na bangko na tulad nito ay maaaring magkaroon ng hanggang 200 hanggang 300 milyon ngunit halos hindi hihigit doon. Wala nang puwang para sa higit pa. Paano sila magkakaroon ng 1 bilyong pera? Saway ng manager, mga walang kwentang tanga. Kung kulang tayo dito, hindi ka ba makakakuha ng higit pa sa ibang branch? Napakaraming sangay sa mga kalapit na distrito. Tawagan ang mga cash transport truck at kunin ang pera dito. Sabihin sa kanila na ako ang nagutos ng ganyan. Ngayong nagbigay na ng utos ang manager, wala nang ibang pagpipilian ng mga teller kundi isagawa ito. At saka, ito ang utos ni Young Master Clark. Nang maisip nila ang dominante malupit na pagtrato ni Mr. Clark sa security guard kanina, ang mga taong ito ay hindi na naglakas loob na magsalita ng kahit ano. Sunod silang nag-aagawan para tumawag sa telepono at nagbilang ng mga bayarin. Mahigit 1 oras ang lumipas. 7 o 8 cash transport truck na puno ng mga perang papel ang dumating sa pasukan ng internasyonal na bangkong ito. Sinabihan ng manager ang security staff na ikalat ang lahat ng walang katuturang tao at linisin ang buong branch hall. Inilaan nila ang lugar para ay proseso ang pamamahagi ng pera. Philip, ang pera mula sa 7 o 8 truck ay idinagdag sa pera mula sa bangko. Inilipat ang malalaking tambak ng pera sa bulwagan, at ang mga tambak ay tumaas ng tumaas. Ang huling bilang ay ang halaga sa 8 card, sa kabuuan na $1,008,650,000. Sa pasukan ng bangko, nakatayo tabi si Philip, pinagmasdan niya ang pera na nakatambak na parang bundok sa bangko. Napatulala siya. Pinuno ng pera ang lobby ng buong internasyonal na bangko ng halos walang puwang para sa isang tao na tumayo sa loob. Tinuro ng manager ang pera at sinabing Fayali Papuri, Young Master Clark, ang pera ay nandito na. Ngayon, ano ang iyong mga order? Ang mga cash transport truck ay nakaparada lahat sa labas. Sabihan mo lang ako kung saan ihahatid at aayusin ko kaagad. Maaari ko bang malaman kung nasiyahan ka? Philip ngumiti at sinabing, well, hindi. Mas na ang work efficiency.
Maglabas ng ilang kaso at maglagay ng 5 milyon. Oo, young Master Clark. Magalang na yumuko ang manager, lumingon sa mga teller, at sinabing, labas ang mga kahon at ilagay ang pera sa loob. Utos ng manager at agad na dinel ng isang teller sa tabi niya ang isang cogs ng pera. Binilang ang mga salansan ng pera at inilagay sa loob. May kabuuang 500 tambak. Pagkatapos ng recount para kumpirmahin ang halaga, ibinigay ng teller ang mga kaso. Sa Philip habang nanginginig, Philip kinuha ang mga case at tinignan. Tumanggo siya bilang kasiyahan at sinabing, okay, then. Para sa natitirang pera, maaari mo itong ibalik. Sa sandaling sinabi niya ito, tumahimik ang buong bangko. Ang bank hall ay nakakagulat na tahimik. Kahit na may nahulog na pin, maririnig ang tunog. Ideposito ito pabalik. Joke ba ito? Napatulala si manager. Young Master Clark, niloloko mo ba ako? Hiniling mo ba sa amin na ibalik ang pera? Philip mahinahong sabi, sino ang may oras na makipagbiruan sa iyo? Alis na. Gayun din, hindi ka pinapayagang bilangin ang pera at direktang ipasok ito sa account. Pumunta sa cash machine para ideposito ito. Kapag natapos mo na ang pagdeposito ng 1 bilyon, ang bagay na ito ay maaaring isaalang-alang natapos matapos marinig Philip's words. Muntik na magluwa ng subo ng dugo ang manager. Kabanata 2080. Nakasalampak sa sahig ang manager, tumingin sa bundok ng cash na nakatambak sa tabi niya, at nilagok. Gaano katagal bago matapos ang pagdeposito ng lahat ng perang ito? Sa ATM. Philip sumulyap sa manager at malamig na sinabi, bakit hindi ka pa rin gumagalaw? Masyado bang malit ang halaga? Sa sinabi nito, Philip kinuha ang kanyang eksklusibong Clark family na Gold Elsland card. Tingnan mo. Kilala mo ba ito? Ang pera sa card na ito ay higit pa sa kung ano ang nasa card na iyon. Nakakakilabot. Iyon. Nakatingin sa Philip Gold Island card. Kinilig ang buong manager. Ang Gold Island card sa Filipang kamay niya ay isang 7 bituin. Ang kanyang katayuan sa pamilyang Clark ay pangalawa lamang sa mga pinuno ng pamilya ng mga pangunahing pamilya at sangay. Isang malaking toe-cut ang bumalot sa buong katawan ng manager na sino ba talaga ang niloko niya? Mabilis niyang sagot, syempre. Hindi naman masyadong malit. Ipapatupad ko kaagad ang mga utos mo. Pagkatapos nito, sinabi ng manager sa mga teller sa magkabilang panig, ano pa ang hinihintay ninyo? Lapat ang pera sa cash machine. Sandali. Philip sabi, bawal tulungan ka ng iba. Gawin mo mag-isa. Oo. Sagot ng manager habang nagmamadaling kumuha ng isang bundle ng pera at sumugod sa cash machine. Ipinasok niya ang card ni Gwyn at idineposito ang pera sa mga stock. Magkasamang maglaro ng mga game sa Facebook. Buksan ang Facebook gaming na app sa anumang device, kahit kailan, kahit saan, at maglaro. Sa oras na ito, Philip ang utos ay ang maharlikang utos. Hinding-hindi siya pumunta sa site. Mangangahas na labagin ito. El-deposito mo na lang. Mas mabuting mapagod kaysa mamatay. Philip kinuha ang case ng pera at pumunta sa gilid ng manager. Nakangiting sabi niya, manager, kailangan mong bumawi. Pupunta ako at kukunin ang card na ito sa loob ng ilang araw. Kung hindi mo patapos ang pagdeposito ng pera, noon, huwag mo akong sisihin sa pagkagalit. Ha, nalaglag ang panganang manager. Ang ATM ay maaari lamang
Tumanggap ng 10,000 hanggang 20,000 sa isang pagkakataon. Kung makapagdeposito siya ng 200,000 bucks kada minuto, magiging 12,000,000 kada oras. Kung gagawin ito ng manager ng mag-isa, kahit na hindi siya kumain o matulog, maaari lamang siyang magdeposito ng 400 hanggang 500,000,000 kada araw. Bukod dito, ang cash machine ay walang ganoong kalaking kapasidad. Pagkatapos magdeposito ng ilang milyon, ang pera sa loob ay kailangang ilipat sa likod. Aabutin ng hindi bababa sa 2 o 3 araw upang makakuha ng 1 bilyong kredito sa cash machine. Ano? May tanong ka ba? Philip matigas na sabi. Hindi. Hindi. Nauutol na sabi ng manager, halos maluha-luha. Deal. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay galit na. Nagdedeposito ng pera sa cash machine. Wala siyang lakas ng loob na magantala kahit 1 minuto. Philippe ang Panginoon ngayon. Sinong maglalakas loob na saktan siya? Leon ang dapat na paraan. Philip ngumiti at naglakad palabas habang nasa likod ang mga kamay. Sabi niya habang naglalakad, sa tingin ko hindi ka na dapat matulog sa mga susunod na araw, at bantayan mo rin itong cash machine kapag kumakain ka. Bukod dito, dapat kang makakuha ng ilang higit pang mga security guard kapag nagtatrabaho ka. Sa sobrang rock na pera dito, kung sino man ang magnakaw nito at kahit $1 ang nawawala, dapat mong malaman ang kahihinatnan. Pagkatapos sabihin ito, Filipinakbayan niya si Win at naglakad palabas ng bangko. Sa labas pa lang ng pinto, nakatayo sa harapan niya ang isang babaeng nakasuot ng masikip na damit na hanggang balikat ang buhok, maselang katangian, at sexing katawan. 17. Bakit ka nandito, Philippe? Bahagyang nagulat. 17 yumoko at magalang na binati ang mga ito bago siya nilapitan. Philip Tangani, mahiwaga at kinakabahan niyang sinabi, Young Master, may nangyari sa Panginoon. Gusto niyang dalhin kita sa isang lugar na walang nakakaalam. Maraming salamat po. God bless. I love mo, mahal.